Welcome back po sa Coach Sadio Vlog. Thank you. God bless sa lahat, sa mga nag-views at saka sa mga nag-subscribe. Sobra ko pong na-appreciate po. Thank you. God bless po lahat. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription at mabigat sa damdamin, kahit na lang po yung like na lang. At comment sa baba. Sobrang na-appreciate ko na po yun. Sobrang thank you na po. Okay po. Magandang umaga po sa mga anong uri ng mga kulturang mayroon po kayo, kung tanghali man naman po o gabi, magandang gabi at magandang tanghali. Dito sa aming bansang Pilipinas, ang oras po ay 6:30 ng umaga. Good morning at good morning, God bless po sa lahat. Ang ating tatalakayin at bibigyan ng reaction yung tungkol sa kaganapan do sa interview ni Mr. Speaker Martin Romualdez regarding do sa pagbaba ng bigas. Napanood naman natin yan. At tayo po yung nagre-reaction lang. Kung base lang po, doon lang po ako nagre-relay sa napapanood na po nila. Kaya hindi tayo pwede mapagsabihan na gumagawa ng kwento lang. Okay po? Kung ano lang po napanood natin sa mga malalaking media, stream media, yun lang po ang binibigyan natin ng reaction at opinion. Okay po? At isunod natin yung pagsasampa ng kaso ni dating Senador Trillanes kay Duterte at kay Bongo. Bigyan din natin ng reaction yan. Okay po? Unahin na natin po yung kay Mr. Romualdez, speaker. Okay? Base po sa kanyang interview, tinanong siya kung kaya ba talagang magpababa ng bigas, yung ganong presyo, sa ganong kaganapan. Ito, maliwanag naman po yung sagot niya. Sabi niya, kaya naman talaga. Bakit sinabi niya yun? Kasi Diyos ko po, di ba? Alam naman natin, patibong yan eh, di ba? Yung mga ganyong mga ganyang estratehiya yan po nila yan. Ginamit na nila yan nung nakarang eleksyon ng kanyang pinsang Bongbong Marcos. Kaya ng 20 pesos, iba, di ba? Dahil yan yung mga galawang trapo na alam mo, di ba? Suntok sa buwan, ipapangako mo, di ba? Kumbaga, yung mga ganyang pangako ko yan eh. Talagang imposible. Siguro, 'di ba? Dahil sa gusto niya, 'di ba? Kasi base doon sa interview sa kanya, bago daw magsona. Tingnan mo bago magsona, bakit? Para meron silang maipagmalaki, 'di ba? Kaya daw sa 29 pesos yung bigas. Tingnan natin, alamin natin base doon sa mga napanood natin, 'di ba? Yung 29 pesos daw nandiyan sa mga kadiwa. Ang tanong, nasaan yung kadiwa na yan? Hindi nga namin makita kung nasaan lokasyon yan o lupalop ng mundo yung kadiwa niya na yan, di ba? Lumilitaw lang siguro yung kadiwa na yan pag ganyan, di ba? Malapit na yung SONA, malapit na yung mga ganito, pangako na naman, malapit ang elections, di ba? Yan yung sinasabi nila ni Tambaloslos, di ba? Bilang pagkukuha naman, di ba? Kung talagang kaya, bakit hindi ginagawa? Ito, kuan lang po ito mga kapatid. Ito yung tinatawag na patsi-patsi lang, di ba? Pinapatsyan lang nila, pansamantala, di ba? Mangangako naman, sinabi naman, di ba, 29 pesos 1 kilo ng bigas daw kaya bago magsona, di ba? Tingnan mo, para may meron silang maipagmalaki. After ng SONA, wala na naman yan. Kumbaga, kuan yan eh. Parang kuan yan eh, kabuti. Yung uusbo ngayon, mawawala. Diba? Bakit uusbo ngayon? Kasi malapit na yung SONA, diba? Okay, 29 pesos, puntahan natin yung kadiwa na yan. Nakita naman natin yung kaganapan sa 29 pesos yan. May isa sa mga na-interview yung Ali o Ginang na bumili doon sa, diba, sa kadiwa na yan. Pumunta sila. Dati daw nabibili na 3 kilong bigas. 3 kilo. Ngayon, bumili siya 5 kilo na. Kasi malakas daw kumain yung mga siguro anak niya na medyo mga binata, kaya bumili na siya 5 kilo. Ang tanong, ano po ang napansin niyo sa bigas, di ba? Ito hindi po pagkain ng tao, di ba? Bakit? Maitim na, may amoy pa. Yan, Mr. Romualdez. Oh, ano? Yan yung pinagmamalaki mo sa kadiwa na rice na kuan na minsan, 'di ba, nalathala at nalagay naman sa may pangalan mo bang Romualdez, 'di ba? Ngayon tinatanggi niya yan mga kapatid, yung tungkol diyan sa kuan, sa epal na yan. Yung hindi daw kuan, wala daw sa kanya paintulot yung kuan na yan. Hindi daw nila alam yung kaganapan yung may Romualdez rice.
Oh, pero sa base sa nakita natin, mismo yung asawa niya may bit-bit, nakatatak, Romualdez Rice. Tapos itatanggi mo. Yan yung mga kuwan kakibat yung mga sinungaling, di ba? Kapag sinungaling ka, pag nanakaw yan, ganyan lang katindi yan. Kitang-kita na di ba? Nakita na, bit-bit ng mismo yung asawa niya nagmamahagi ng Romualdez Rice, pero itinatanggi pa. Di ba? Ganyan ba yung masasabi nating naglilingkod ng tapat? Ultimong pabalat, nandyan yung pangalan, di ba? Kaya makikita natin dito yung tinatawag kung may sinceridad. Yan. Bumili yung nasa Kadiwa, pumunta sila sa Kadiwa, bagamat hindi natin nakikita kung saan lokasyon yung Kadiwa na yan. Di ba? Lumilitaw lang yan kapag malapit na yung mga okasyon katulad ng SONA, malapit yung mga tinatawag na eleksyon, lilitaw yan. Bakit? Pampabango nila yan. Pero tingnan mo, mga kapatid, pampabango nila, pero yung bigas nila may amoy. Diba? Anong klase yan? Sabi ng ahli, tingnan mo, maitim na, may amoy pa. Kapag inugasan nila to, baka madurog pa. Mr. Romualdez, Mr. Speaker, yan yung pinagmamalaki mo, nasaan na? Diba? 29 bawat kilo. Nangangako na naman. Ginagawa nyo yung patsi-patsi lang talaga yan Diba? Pinapatsihan nyo lang. Temporary lang. May masabi lang na kaya nyong ibaba ang bigas. Ito mga kapatid naman, pansinin nyo yung ginagawa nila na yan, yung 29 pesos na bigas sa Kadiwa, na may amoy na, maitim pa, kapag hinugasan baka madurog pa. Subsidize po yan, nakasubsidize po yan, sinubsidize nila yan, yung bigas na yan. Diba? Para masabi nilang binaba nila. Iyay bahagi pa rin ng tinatawag na ayuda yan. Yan. Ipinasok nila yan sa subsidize para bumaba. Binili nila yan, idinala sa Kadiwa. Tingnan mo, pansin nyo mga kapatid. Dalawang klase yan ang na-achieve nila dyan. Unang-una, yung bigas na yan sa NFA, tingnan mo stock na yan. Para mailusot yan, maisabi na naibigay na, naibenta yan. Dalawang klase yan diba? Naibenta na, hindi mo pa masasabihan yung NFA na bakit in-stock nyo yan, diba? Ginawa niyan, diba? Naibenta na lang ng 29 pesos yan, nailabas nila yan. Pero tandaan nyo, lumang bigas po yan. Yun nga po sinasabi ko ng una. Sa bagong Pilipinas, may lumang bigas. Ganun yan. Yun, subsidize po yan, sinubsidize po nila yan, binili yan. Siguro, allegedly pananaw ko lang po at opinion ko lang po ito. Bahagi ng tinatawag na ayuda. Yung nilaanan nila na 500 billion, siguro sinubsidize nila yan, ginawa nila ng pondo yan para mailabas sa NFA. Nailabas na yung bigas sa NFA na para hindi masabi na ba't ngayon lang nyo inilabas yan? Diba? Nailabas na, naibenta pa. Pero ang masakit dun mga kapatid, tingnan nyo, nasaan yung pagpapahalaga, pakakain nyo sa madlang people, sa mga Pilipino, yung bigas na maitim na, may amoy pa, kapag ginugasan, baka madurog pa. Diba? Ganun lang mga kapatid, diba? Diba? Ganun lang mga kapatid, yung bigas na ibinibigay nila talaga, hindi naman talaga kaya ng kainin ng mga Pilipino. Ay pagkain na po ng hayop yan. Sorry po sa nasabi natin Sorry, pasensya na po. Totoo po yan. Dahil kung iyay pagkain talaga na pwedeng kainin pa ng mga tao, ba't hindi nyo subukan, Mr. Speaker? Romualdez, subukan yung kainin yung bigas na ipinamamahagi nyo o binibenta nyo dyan sa Kadiwa na yan, kung saan lupalop ng Kadiwa na yan na hindi namin makita yung kaluluwa ng Kadiwa nyo na yan, di ba? Nasaan yung Kadiwa na yan na hindi nga makita, susulpot lang yan pag malapit na yung tinatawag na yan, katulad yan, may kaganapan sa, di ba yung SONA, susulpot yan. Bakit? Para may masabing may ginagawa kayo pagpapababa ng bigas. Susulpot lang yan pag malapit na eleksyon. Anong ibig sabihin po mga kapatid? Patsi-patsi, pansamantala. Diba? Ganyan tayo binababoy nito mga nanunungkulan sa ating bayan. Diba? Ipakakain sa atin bigas na may amoy na may maitim na. Anong klase yan?
Para maniwala tayo na kaya pang kainin ng mga tao yan, hindi ng hayop, ay di kayo pong maunang ipakita nyo sa media o pakita nyo sa Pilipino na kayo mismo ang kumakain ng bigas na yan. Maitim na nga po, may amoy pa. Stuck po talaga yan. Itong NFA talaga, ito tingnan nyo para wag lang sila masabihan na bulok yung bigas dyan sa NFA. Yan, ibibigay sa mga Pilipino. Diba? Anong klase yan mga kapatid? Gaano tayo binababoy itong mga nanunungkulan sa ating bayan? Diba? Ganyang kalupit sila. Napakababa na talaga ng pagtingin nila sa ating mga Pilipino. Diba? Pakakain sa atin yung bigas na lumang bigas na may amoy. Subukan nyo muna po, kahit yung administrator ng NFA, o kaya yung secretary ng DA, pakita nyo lang na kayo kumakain niya. Pakita nyo yung pamilya nyo kumakain kayo ng bigas na ipinamimigay nyo. Pakita nyo na mismong kayo kumakain. Diba? Para kami makita rin namin na kinakain nyo. Hindi yung kami lang pakakain. Diba? Yung mga Pilipino na nasa party na talagang mahihirap. Bakit nila ginagawa yan? Kasi nga malapit na nga po yung zona nito ni Bongbong Marcos na to. Para may pagmalaki na yung bigas na ibaba nila ng 29 pesos. Pero may amoy naman at nangingitim. Anong klase naman yan? Anong klaseng gobyerno mayroon nito, di ba? Ganun na lang kung tingnan yung mga mga Pilipino, di ba? Bongbong Marcos, BBM, o pakita mo na kinakain nyo yung bigas na yan sa kadiwa na yan. Mula sa mga anak mo, sa asawa mo, pakita mo. Martin Romualdez, speaker, pakita nyo na kinakain nyo yung bigas na yan. Hindi eh. Masyado kayong anong klase yung paglilingkod na mayroon kayo? Diba? Kung kayo may concern sa mga Pilipino, sa aming mga Pilipino, nilalahat ko na po Kasi yung mga nasa middle yan, o sa mga nasa taas na yan, hindi naman kakainin yan, hindi naman bibili yan dyan. Diba? Hindi naman bibili sa kadiwa yan. Alam naman nila na hindi na kayang kainin yan. Bibili yan ito promise ko sa inyo Bibili yan, pero hindi sila kakain yan. Anong kakain yan? Yung kanilang mga aso, yung hayop nila, yan, ipapakain nila yan. Ibig sabihin, hindi na kayang kainin ng mga Pilipino o mga tao yan, yung bigas na yan. Pero bakit inilalabas yan? Para magpabango lang. Magpabango sa mga Pilipino na kaya nilang magpababa ng bigas. Para masabi lang, di ba, in-interview nga siya, na kaya magpababa ng bigas. Sinubsidize po yan. Siguro ito opinion ko lang at reaction ko lang Sinubsidize yan doon sa nakapaloob na 500 billion na ayuda. Opinion ko lang po yan sa sarili, opinion ko lang po yan para mailabas lang yung bigas yan sa NFA, para maipamahagi sa mga Pilipino. Pero ang nakakasama ng loob talaga mga kapatid, ibinabahagi nga pero hindi na kayang kainin. Pero pinapakain. At ang katuwiran, sabi ng NFA at nitong mga namamahala rito, kaya pa raw. Ay di kung kaya pa, ipakita nyo, mismo kayong kumain muna. Kayo munang mauna. Para makita ng mga Pilipino na yung bigas na ipinamamahagi nyo, kinakain nyo rin. Ganun lang kasimple yan. Diba? Kaya Mr. Speaker, Martin Romualdez, ayan, yung ipinagmamalaki mo na kadiwa na 29 pesos na 1 kilo ng bigas, kainin mo. Kung kaya mo, ikaw mismo, pamilya mo, mula sa mga anak mo, asawa mo, pakain mo. Para makita namin. Yun lang ang challenge natin, 'di ba? Ganun lang mga kapatid. Sana nabigyan natin ng reaction. Kasi nakakasama ng loob talaga. Kung ganun na lang tayo i-down ng mga nanunungkulan na 'to. Kaya pa 'yan. Kaya pang kainin ng mga Pilipino 'yon. Napakawalang galang yung mga nanunungkulan sa aming bayan. Samantalang pag malapit na eleksyon, nag-e-eleksyon kung anong-anong mga pinapangako nyo. Pero pakakain nyo sa amin, lumang bigas. Saksak yung sa baga nyo yan. Kayong kumain kung gusto nyo. Yun lang mga kapatid, okay? Nakaka-high blood itong mga to. Talagang hindi nakakatuwa, di ba? Kung tingnan na lang, yung madlang people gano'n na lang, kaliit, kababa. Ultimo ipakakain, lumang bigas. Okay mga kapatid, salamat. Nabigyan natin ng reaction at opinion. Gano'n lang po mga kapatid. Okay, sunod natin yung isinampang kaso ni Senator Trillanes kay Duterte at kay Bongo. Napapansin nyo mga kapatid, every time, imagine nyo, yung isinampa niyang tinatawag na
kwan daw to, malaking kaso, di ba? Nung panahon pa na mayor nung Duterte yan, di ba? Plunder ang isinampa niya ni Senator Trillanes sa Duterte at saka kay Bongo. Yung mga inaward na mga proyekto diyan sa Davao. Pero ang nakakawalang kwan dito mga kapatid, imagine mo panahon pa na mayor pa na yung Duterte, yung Tatay Digong. Panahon pa niya, mayor pa siya. Imagine mo yan, nagpresidente na, ba't hindi yan isinampa ng kaso niya? Ba't hindi niya sinampa ng kaso? And then, after 2 years, nawala siya sa panunungkulan bilang presidente. Kasi 2 years na yan eh. Si Bongbong na, di ba? Oh, ngayon lang. Anong dahilan? Anong motibo? Bakit? Malapit na po kasi yung eleksyon. Para maipakita nito yung tawagin nito mga kapatid, nakakatuwa. Ito si Trillanes. Ito yung tinatawag nila to na sundalong kanin. Di ba? Sundalong kanin. Ang nakakatuwa, tingnan mo nagsampa ng demanda sa mga Duterte at saka kay Bongo nung panahong mayor pa. 6 years na naging presidente yung Duterte. Ba't hindi niya nasampahan? Bakit? May immunity nga daw. May mga dahilan, di ba? Bakit? Siyempre pag presidente may immunity sa kaso. Kaya ngayon nga lang daw niya. Bakit naman after 2 years nung mawala siya sa presidente? Ba't after 2 years pa? O di ba? O wala na siya immunity. Ba't hindi sinampahan kaagad? Dahil may layunin po siya. Di ba? Malapit na po kasi yung eleksyon. Para relevance pa raw ang dating, di ba? Ganyan. Papakita nila na ganito ito yung galawang ko din to eh. Hindi natawag nila sundalong kanin. Ito si Trillanes, di ba? Sasampa lahat sampa ng kaso. Bakit? Para makita sa malalaking media na para makita dahil una-una malapit na eleksyon, di ba? Pero hindi lang natin alam kung tatapusin na doon kasi wala na yan. Diretso inodoro yan pag tumakbo ng senador yan. Hindi mananalo yan. Kahit anong gawin yan, di ba? Hindi mananalo kasi alam niya ng mga taong Pilipino o madlang people o mga Pilipinong tao kung paano siya dumiskarte. Kasi naging senador naman po yan, di ba? May nagawa naman pero pakita mo yung mga nagawa mo, di ba? Ganoon lang katindi yan, di ba? Bakit nagsampa ng kaso yan? Para makita lang na niya na relevance pa rin siya, di ba? Yun nakakatuwa, di ba? Pero ang balita natin, base sa mga naglalabas sa mga tatakbo sa may Caloocan. Ang kalaban niya Malapatan, di ba? Sa Caloocan. Tatakbo atang mayor yan. Sana nga, di ba? Para lang sumikat, di ba? O para mapag-usapan lang na siya ganito, na para maging active uli yung kanyang recall, di ba? Para maging recall yung Trillanes, di ba? Para makita na eto lumalaban talaga to. Lahat ng mga corrupt o mga lahat ng sinasampahan ng kaso to. Pero tingnan niyo mga kapatid, bakit ginagawa niya yan? Di ba? Kasi malapit nga po eleksyon. Every time, tingnan, napapansin nyo every time na magkakaroon ng eleksyon, may mga sinasampahan ng kaso yan. Di ba? Kasi nga, para maipakita niya, relevance pa rin siya. Di ba? Ganun lang mga kapatid. Ganyan ang strategy yan. Di ba? Nung tumakbo ng presidente, di ba? Ang ating Tatay Digong, allegedly siya yung naging utak nung yung sa Mikoy, di ba? Interview ni Mikoy para akusasyon o akusahan si Duterte na, di ba? Ganun. Allegedly, siya yung utak nung kaganapan ng mga interview kay Mikoy, mga ganun. Pero yoy allegedly lang po di ba? Kaya tingnan mo mga kapatid, kung anong layunin, di ba? Ito yung mga nanunungkulan sa ating bayan na talagang iba. Di ba? Iba yung nasa utak, di ba? Iba yung para lang di ba? Para lang sumikat uli, pero wala na mga kapatid, wala na to. Ito yung tinatawag ng Diretso Inodoro. Diretso Inodoro. Mga kapatid, kayo na po bahala. Bahala na kayo humusga kung ano man ang nagawa niya. Pakita niya. Karapatan niya naman po yan. Karapatan niyang tumakbo bilang ganyan. Nasa kanya yan. Nakasad naman po yun sa ating saligang batas. Pero tingnan natin, yung mga layunin, basang-basa. Basang-basa yung mga galawan, di ba? Tuwing may eleksyon yan, may di ba? Parang parang nagpapatunog, di ba? Para mapag-usapan lang. Yan ang ating Pero tingnan ko, nakikita ko sa kaso, di ba? Yung nakita ko na parang base lang sa aking opinion, hindi tatayo to sa husgado. Hindi tatayo yung mga ganyang banatan. Imagine mo, mayor pa yan.
yung mga inaward daw kay Bongo sa pamilya ng Bongo, yung mga proyekto sa Davao, di ba? Hindi tatayo yan, para kung kasi yan eh. Masyadong napakatagal na. Bukod, bagamat hindi naman kuwan yan, kasi pwede naman talagang gawin. Pero, yung kuwan eh, yung mga ganyan, totally plunder, di ba? Alam natin sa plunder, 500 million, di ba? Yung parang ganun ang kuwan, parang ganun ang 50 million or di ko lang alam kung sa 50 million o 500 million yung para mapasok sa plunder, di ba? Yung kaso na isasampa mo, ganun kuwan. Diba? Kaya mga kapatid, tingnan mo yung layunin, di ba? Yung kaganapan, mga galawan, di ba? Bakit ginagawa yan? Dahil unang-una malapit na nga po yung eleksyon. Nagpapatunog. Di ba? Pero bahala na po kayo, nakarapatan naman niya yan. At bilang Pilipino, karapatan niya rin. Pero ang tingnan niyo yung layunin. Tingnan niyo yung layunin kung anong galaw, di ba? Basang-basa naman yan. Hindi naman tayo pinanganak nung kailan lang. Diba? Hindi tayo pinanganak ng kailan lang para para masabi lang na mayroon siyang para nagpapasiko niyan eh. Sana nga manalo siya sa Caloocan, di ba? Malapatan at di ba? Mayor ng Caloocan, di ba? O sige, salamat, God bless. Basta lagi kong sinasabi mga kapatid, pag mali, di ba? Kitang-kita naman natin. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless. At thank you. Mag-ingat po tayong lahat. I love you sa lahat.